Wait lang, konting context lang. Yung habang pinapanood ko Sige, 'to, go, go, go. yung kasi hindi ko siya pinapanood, pero pinapakinggan ko lang sa background. Tapos nagulat ako may ganito. Ulit. Lahat po ng mapapanood ninyo sa susunod na mga eksena ay fake. Tandaan nyo po yan. Ngayon, sobrang dali na gumawa ng fake na video. Muka, boses, pwedeng gayahin. Parang totoo, pero hindi. Yung fake videos, pwedeng gamitin yan para manghingi ng OTP, password, o mag-spread ng maling impormasyon. Gaya nito. Bro, legit to. High return in just 3 months. Wala kang gagawin. Oh, boss, bayad ka. Minimum lang 50,000. May 100,000 ka na bukas. Oops, fake lahat to. Pati kami FAK. Nanalo ako. Pero kailangan daw ng 1,000 pesos. Tsaka OTP. Anong OTP? Inday, na-aksidente si sir. Nasa ospital. Karon dayon nagpadala og kwarta. Unsa? Ay, fake pala ako. Pati itong buong eksena. Good morning po. May promo tayo ngayon. Tataasan natin ang credit limit ninyo. Alright. Pakisend po ng picture ng credit card nyo. Oops, fake to. Ingat tayong lahat sa fake. Gaya namin. Lahat kami dito fake. Pakipadala ng Galing. email address at phone number. Oops, fake ako. Gagawa ko ng batas na lahat ng senior high school students kailangan mag-necktie. Bakit po necktie, sir? Sa ikauunlad ng bayan, neckties ang kailangan. Ay, fake pala ako. Pati itong press con. Fake news and fake videos will become an even bigger problem. Pati lahat ito fake. Ang nakakagulat, sobrang dali na gumawa ng video gamit ang AI. Sobrang galing na nito at gagaling pa. Ang good news, mukhang mas madaling gumawa ng AI-generated video kesa magpaloko. Kahit gano'ng kagaling pa yan. Galing ano? Lalo na kaming mga kabataan ngayon, hindi na kami basta-basta maluloko. Hindi mo kami maluloko, AI. Gayunpaman, there are people we care about who can fall for this. At aminin, baka one day, mabiktima ka rin. Saka sa totoo lang, lahat ng scam na to, lumana. But we've seen that every old scam tries to use the newest technology. We have also seen that even the oldest scams and the newest toys are no match for knowledge, awareness, and watching out for each other. Kaya let's be aware. Magtulungan tayo na maintindihan ng bawat isa ang mga nakikita at napapanood natin. Uulitin ko lang ha, ang lahat ng nakita nyo, fake. Walang totoong tao dito. Pati ako fake. Okay, thanks, bye. Actually nakripihan ako, mas nangamba ako. Yung pati yung nuance ng pagsasalita ng teenager na Pilipino, kuha din. Kaya nga no? Di ba, mga kabataan. Ganun magsalita yung mga teenager na Pilipino, na Pinoy eh. I mean, granted, syempre, tinitignan lang nun yung mga videos or kinukuha lang nun yung mga videos from YouTube or from for learning. Pero the fact na kaya niya nang maggawa ng ganun, it's disturbing. Parang Oo. dati masyadong halata sa daliri no? This time for me, tingin ko masyado pa ring malinis. Alam mo yun, para pagkita mo yung skin, yung masyadong malinis yung skin ng actor, tapos walang masyadong pores. Walang pores. Di ba? Exit mo na ako. Onting refinement pa. Hindi mo na malalaman kung ano yung fake or AI generated at hindi. Since nag-start yung ChatGPT na basically na-open na yung floodgates sa AI. Pero di ba, sino ba Yun lang. Si Peter ba nagsabi nun o si Dan na matagal pa naman daw yung ng AI? Parang hindi matagal eh. Parang pabilis eh. Parang bibilis pa lalo eh. Yeah. I think si Peter kasi sabi niya 5 years or 10, 5 to 10, gano'n. Hopefully makabuti siya instead na makasama. Pero kasi ngayon, the way how it's being used is it's alarming. Especially sa China, 'di ba? Kung marami silang LLMs doon, kaya nilang gamitin 'yon for propaganda. Yung mga troll farms nga lang gamit mga totoong tao, 'di ba? Ano pa yung pag AI, di mas large scale na yung magagawa nilang bots sa social media. So for me personally, kasi pagdating naman sa AI, siguro yung parang in general yung mga kaya niyang gawin at saka mga di niya kayang gawin. Let's say sa
sa arts. Mahirap eh. Hirap siya gayahin ng machine. Although I understand na nakakagawa ng music na recently. Meron yung ano eh, Totoo. AI band na ano, Nakita ko rin yun. ewan ko Nakita ko rin yun. nasa mag Spotify. 1 million streams na yata siya sa Spotify. Nakita ko rin. Ayun, pinakinggan ko yung track eh. Halatang ano din, pinagbasihan din sa mga ibang ano, mga tracks dating. Pero yun nga, yung artistic side, ewan ko, parang iba talaga pag sa tao. Siguro there's a certain let's say imperfection na yung mga tao na hindi magaya-gaya. Yeah. Or let's say sa simple pattern ng speech ng tao, 'di ba tayo minsan pag nag-iisip, minsan marami tayong mga ano, fillers, mga ams, ganon. Pag sa AI parang masyadong smooth eh. Dire-diretso. Di ma Dire-diretso. Oo, totoo. dire-diretso. Yun nga, actually, isa yan sa mga ano ko, isa yan sa mga tinitignan ko pag AI, ganyan. Katulad yun, di ba, sa video na pinanood natin kanina. Kaya medyo nabahala nga ako dun kasi yung nuance ng pagtawa, pagsasalita. Kasi that is something that's only or somehow only a human can do, di ba? Even yung ano nga natin, di ba? Even yung body composition natin, hindi naman perfect na symmetrical tayo. Yung mukha natin hindi naman perfectly symmetrical, di ba? Yung katawan natin hindi perfectly symmetrical. So that's what makes us human. So yun, hindi siguro magagawa kasi because parang ang goal siguro ng AI is perfection, magawa yung in the most perfect sense yung something. Ayun yung mahirap eh, 'di ba, sa technological progress. Kailangan mong i-weigh yung cons and pros ng technology. But at the same time, ayaw mo ring pigilan yung progress. Kasi itong mga to, parang same ng Industrial Revolution, 'di ba? Kung pinigilan yung paggawa ng mga sasakyan, kung pinigilan yung paggawa ng eroplano, right? Kung pinigilan yung paggawa or pag-invent ng mga iba't ibang bagay, we're not going to progress as a society. But AI is also just another invention na kasama sa progress ng society. It's just that ang hirap niya i-weigh kung mas malaki ba yung cons nito or mas malaki yung pros, 'di ba? It's an ethical dilemma, same ng cloning, 'di ba? I think there are some na kaya or they have a way to clone something. Animals, they can clone an animal, or they can clone a person, but due to ethical dilemmas, they cannot. There are some labs in China, 'di ba, na kayang mag-splice ng genes, ng DNA to make a May person movie din ganyan. Yung, better. ewan ko lang kung napanood niyo, Mickey Yeah. 17. Mickey 17, yeah. I know that. Pero Yung nagpiprint ng tao. yeah. Pinakita naman dun sa movie na yun kung gaano din ka-effective yung yung pagko-clone ng tao as part of them going outside sa Earth kasi syempre iba na yung Earth nung that time. Nakita din naman yung importance nung kailangan paano na sila makahinga dun sa outside sa atmosphere, kung ano yung magiging sakit nun. Dun nakabuo ng vaccine para maka-survive sila. Pero syempre, kagaya nga sabi ni Sedi o ni Cedric, kasi syempre sumasama yung tao, merong human interest na. Kasi di ba pag invent yung eroplano is for them to travel from point A to point B, ganun din yung sasakyan. Pero kung nagkakaroon na ng ibang purpose doon para gamitin sa masama, yun talaga, magkakaroon talaga ng hindi magandang outcome. So for me, human nature comes to play, hindi na maganda. Mostly what drives innovation right now is, it's sad to say, but what drives innovation right now is greed. Kasi it's a big business. So kung sino ang maka-perfect ng AI, sila ang makakakuha ng malaking